Dokumentaryo ng Aswang Part 2. Isang malaking bahay na gawa lang sa kahoy at kawayan ang nagmabuting loob na tumanggap sa amin. Binigay ang isang bakanteng silid at doon kami nagpalipas ng gabi. Matapos maligo, nakatulog na ang isa sa aking kasama. Pero nagkwentuhan pa kami ng isa ko pang kasama nang biglang kumalabog ang bubungan. Sa lakas ay nagising ang kanina lang natulog. Agad kong sinilip sa bintana kung anong mayroon. Sa dilim ng paligid, tila nakakita ko ng isang anino ng ulo ng tao sa bubungan. Pero iniisip kong katang-isip lang ito, kaya tinitigan ko pang mabuti. Kitang-kita ko ang pagkurap ng mga pulang mata nito at malaking bibig nitong tila nakangiti. Sinabi ko agad ito sa aking mga kasama. Kasunod ng pagkatok ng may-ari ng bahay sa amin, binuksan agad ng kasama ko ang pintuan. Tinanong nito kung maayos lang ba kami at nag-aalala daw siya sa amin dahil sa ingay sa bubungan. Malamang daw ay may pusang nag-aaway sa itaas. May dala-dala itong asin at bawang. Nilagay niya ito sa bintana ng aming silid, sabay ng paghingi ng pasensya. Matapos ng kakaibang ingay, nakatulog na rin kaming tatlo dahil sa pagod. Kalagitaan na noon ng gabi at kalagitnaan din ng aming mahimbing na tulog. Nang biglang ginising kami ng may-ari ng bahay at sinabi nitong kailangan na namin umalis kaagad at baka hindi na kami umabot pa ng pagsikat ng araw. Nagtataka man ako sa sinasabi at sa itsura ng may-ari ng bahay dahil takot na takot itong nagmamadali. Nagmadali rin naman akong kunin ang aming mga gamit habang ginigising ko ang mga tulog pang kasama. Pagkalabas ng bahay, isinakay kami ng may-ari sa isang tricycle. Mabilis itong pinaandar at patuloy na nagmabilis pa sa pagtakbo. Maniwala kayo o hindi, delikado buhay ninyong tatlo. Ihahatid ko kayo sa ligtas na lugar pagtapos bahala na kayong tatlo. Dapat kasi mag-iingat kayo sa susunod. Pasalamat kayo at nandito ako. Ang sigaw ng lalaki habang nagmamaneho ng mabilis. Hindi ko man naiintindihan ang sinasabing babala ay wari ko sa mukha nito ang pangamba para sa aming buhay. Ilang minuto lang ang nakalipas. Kumuha ang aking kasama ng kamera at sabay na pagtutok nito sa daan habang nakaturo ang kamay. Isang anino ng tao ang gumagapang ng mabilis gamit ang mga braso't hita na ubod ng haba. Nagsisigaw kaming tatlo sa takot, pero hindi nagtagal ay tuluyan na itong naiwanan. Agad kaming nag-usap-usap tatlo na umuwi na lang. Ewan ko, pero ito siguro ang dahilan kung bakit tila wala pa akong napapanood na dokumentaryo tungkol sa mga aswang. Ito ang kakaibang pangyayari sa aking buhay na hindi namin malilimutan. Bigo man kami sa aming lakad. May naitabi kaming kuha ng video ng nasabing nilalang na gumagapang. Hanapin ninyo na lang sa internet. Please follow, like, and share for more short video.